Welcome to Donmar TV News Channel. Ipinagtataka raw ni Davao City Mayor Sara Duterte kung bakit pinalulutang ang posibleng pagtatandem nila ng Pangulo sa eleksyon 2022. Gayong dati na raw sinabi ng kanyang ama na hindi siya akmang maging Pangulo. Si Senator Ping Lacson naman, dalawang Alam mo, medyo hindi ko maintindihan tong statement ni Mayor Sara na ito, ha? Medyo, sabi ko nga, wait. pilian sa 2022 ang tumakbo sa pagkapangulo o Ay, nandiyan si Cinemotion Digital Film. Like ko si Cayetano, pero if lalaban ng presidente kay Sara Duterte ako. Ayan, ayan. Sino to? Sahad, ikaw ba yan? Kamusta ka na? Kate, alam mo, isa yan sa ito, walang biro ito, Yung Cinemotion Digital Films, Yan sila Sahad Andal. Yan yung mga tunay na Duterte supporter na talagang nung kampanya, ay naku po, grabe. Ako, ito lang masasabi ko sa inyo. Dalawa lang ang talagang masasabi kong isa sa mga dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Duterte. Mocha Uson Vlog at Cinemotion. Tulungan yung dalawa na yan. Any role din, maraming salamat po. Without Cinemotion, hindi lalabas kung gaano kadami ang nagpupunta sa rally ni Pangulong Duterte noong 2016. Kaya grabe ho yan. Without Cinemotion, sila Sahad, yung grupo nila, ay grabe ho. Hindi ho mamumulat ang mga Pilipino. Kasi noon, walang sumusuportang mainstream media O yes, si Sahad nga daw yan, si Cinemotion. Walang mainstream media pumupunta noon sa shorty ni Pangulong Duterte. Kung may pumunta man, sandali lang, wala pang 10 seconds ipakikita yung rally ni Pangulong Duterte. Konti pa ipapakita. Pero kay Marroas noon, ang lakas. Kahit nga nilangaw silang 500, libo-libo na ang umatindi, ganun katindi yung sila mga mainstream noon. Pero dahil sa Cinemotion, lumabas ang katotohanan noon. Kaya grabe ho yan. Yan ang tunay na Duterte supporter. Yan ang talagang mga lehitimong DDS. Si Sahad, si Mocha, si Jimmy Bondok, yan o si Greco Bellica, yan yung mga talagang nandyan. Diba? Wala, talagang yan. At tingnan mo, tanungin mo yung mga, ayan si Idol Robin, yan din Yan ang mga, kaya nga sabi ko nga sa inyo tanungin mo yung mga tunay na DDS kung sino ang sosuportahan nila sa 2022. Alam nyo kung ano lagi sagot niyan? Ito, walang biro ito yung mga tunay na DDS. Ang sagot niyan, pag tumakbo si Mayor Sara kami. Pag tumakbo si Bongo kami. Pag tumakbo si Cayetano kami. Pag nagbanggaan yan, Mayor Sara, iboboto namin. Ganun lang kasimple. Lahat ng mga karamihang totoong DDS supporter, yan ang sasabihin nila. Naniniwala ako dyan. Kasi nakita nila yung yung lahat ng pinagdaanan ng administrasyon nito mula nung sa paghihirap, mula nung walang sumusuporta kay Pangulong Duterte, hanggang hanggang naniwala ang ito, whether we like it or not, wala talaga hong naniwala kay Pangulong Duterte noon. Alam nyo kung sino lang yung mga naniwala noon? Yung mga negosyante ng Davao. Sila Sunny Dominguez, sila Maldeldea, yung mga negosyante ng Davao yon. At the same time, dito naman sa Metro Manila, ang naniwala lang talaga nun kay Pangulong Duterte, sila Cayetano. Kaya yan talaga, yan yung mga tunay na Duterte supporter. Naniniwala ako dyan. Kaya, kung wala yan, ako po, sabi ko sa inyo, malaking bagay ho talaga. Kung wala ho si Sahad, malaking bagay ho talaga yan. Inasabi ko na ho sa inyo. Tuloy natin tong balita na ito. Retiro na lang. May report si Mav Gonzalez. Ang sabi ng grupong Isang Bayan, isang koalisyon ng mga nasa oposisyon, hindi raw tatangkilikin ng publiko sa eleksyon 2022 ang tambalang Duterte-Duterte o Mayor Sara Duterte sa pagka-presidente at Pangulong Duterte sa pagka-vice-presidente. Sabi naman ng palasyo, kita-kita na lang daw sa araw ng eleksyon. Ang sabi nito, Isang Bayan, hindi daw tatangkilikin ng Pilipino ang Duterte-Duterte. Hindi ako naniniwala dyan. Kalokohan ho yan. Sigurado ako kung Duterte-Duterte, sure win ho yan. Baka kulelat na kulelat ang kalaban. Takot na takot lang kayo sa Duterte-Duterte. Yan o ang totoo niyan. Pangalawa, ang problema ko kasi dito sa Sambayan, may nakausap nga ako kaninang abogado. Sabi niya ang problema kasi sa Sambayan, parang ang kanilang plataforma, alam niyo kung ano? Ang plataforma ng Isang Bayan ay maging isang united opposition.
excuse me ho, plataforma ho ba yun? Plano ho ba yun sa bayan natin, maging united opposition? Madaling salita, united kontrabida? Hindi ho yan ang tamang plataforma o plano sa gobyerno. Alam mo, kung meron mang isang grupo na tatayo para magpresenta ng kanilang Pangulo, bigyan nyo kami ng plano. Ano ba yung plano ninyo? Ano yung gusto ninyong nangyari? At ano yung gusto ninyong baguhin itong mga nakaraang 6 na taon? Hindi yung sasabihin nyo lang, hindi, basta united opposition kami. Alam mo, kung united opposition kayo, anong ginawa nyo sa 6 na taon? Sige nga ho, sa united opposition ninyo. Yung 6 na taon na yan, wala kayong ginawa kung hindi mag-oppose na mag-oppose. Diba? Yan ang ginawa ninyo, kumontra ng kumontra. Sa tingin ninyo gusto namin mga Pilipino ang kontrabida sa bayan natin? Hindi! Bakit natin gusto niyang kontrabida? Ang gusto namin, solusyon, plano, plataforma, hindi oposisyon. Ano to, babatikos araw-araw, ganon? Anong mangyayari sa bayan natin kung babatikusin natin araw-araw ang gobyerno natin? May nangyari ho ba? Yung totoo, may nangyari ho ba sa pakabatikos ninyo ng 6 na taon? Wala. Alam mo kung ano nangyari? Bumagsak lang lalo kayo. Isipin nyo ito Sabi nila, meron nga ako nakausap sabi nila, 6 na taon daw na nagtrabaho si Leni Robredo. Sabi ko, 6 na taon na naging oposisyon si Leni Robredo. Walang bukang bibig kung hindi mali ang gobyerno. Eto lang Kung ikaw, isa kang oposisyon at wala kang nakitang ni isang tama sa ginawa ni Pangulong Duterte, ang laki ng problema ko sa'yo. Mantakin mo 6 na taon, wala ni isa kang nakitang maganda? Pambihira ka. Wala naman akong problema kung sasabihin dito sablay si Pangulong Duterte, etong gobyerno na ito medyo may sablay dito. Walang problema ho yun. Constructive criticism yun. Dapat ganito, dapat palitan si ganito. Okay yun. Pero kung lahat na lang, pangit sa'yo, may ginawang build. Hindi kailangan niya pagkain. Kailangan ayuda. Binigyan ng ayuda. Hindi naman lahat nabigyan. Kailangan vaccine. Dumating yung vaccine. Asan yung ba't di pa natuturok? Ba't naturok na? Bakit China? Nakakita ka ng ganong jowa? Lahat na lang ng ginagawa mo mali. Hindi, sigurado ako sa inyo, daming lalaking ganyan, Walang nakitang walang nakita sa yung mga jowa ninyo dyan na puro kapalpakan nyo lang ang nakita. Yung parang nabubuhay na lang kayo to please your jowa. Ang pangit ng ganyan di ba? Nakakainis yan sabi nga ni Saad, ganun talaga kapag ayaw kay Digong lahat ng gawing pangit pa din sa kanila. Oo nga Sabi ko nga, ang dami-dami namang maganda. Oo, may palpak. Wala namang gobyernong perpekto. Tandaan niya, walang gobyernong perpekto. Pero kung sasabihin mo lahat palpak, gagaguhan naman po yun. Di ba? Umamin na tuloy yung mga jowa dyan, Pero taas-taas nga ako yung kamay ng mga jowa ninyo, lagi na lang nirereklamo kayo. Kahit anong ginawa nyong mabuti, nirereklamo kayo. Halimbawa, uuwi kayo na maaga. Bakit ka umuwi na maaga? Ang tamad mo talaga, hindi ka nagtatrabaho. Umuwi ka ng late. Saan ka galing? Siguro na saan ka pa nagpunta? Umuwi kami dalang pagkain. Kaninong galing bahay yan? Sino nagluto niyan? Mali pa rin, di ba? Ano ba? Pag-uwi ng bahay, bakit ang baho mo? Ang baho-baho mo na, hindi ka naliligo. Pag-uwi mo ng bahay na mabango ka naman. Saan ka naligo? Bakit kang bango-bango mo? Nakakuha kayo ng ganyang jowa? Nakakita na kayo ng ganyan? Sino yung jowang ganyan? Taas-taas nga yung mga kamay ng mga jowang ganyan? Sige na, ilaglag nyo na yung mga jowa nyo. Di ba ang pangit ng ganun Ex na yun. Yung ultimong lahat na lang nakakonekta sa nakaraan mo. Bakit? Iniiwan mo yung dati mo Siguro iiwan mo rin ako. Buwisit yung ganyan jowa di ba? Eto kaya ka nga nagjowa para maging masaya. Pero pag uwi mo sa jowa mo, lagi ka na lang tinatalakan.
Alam mo, sabi nila, jowa ko ganyan. Ay, grabe, ayan, stressful na jowa yan. Ayan, sabi nila, Alam mo, yung mga ganyan, sa totoo lang, parang ganyan si Leni Robredo. Lahat na lang ng ginagawa ni Pangulong Duterte, palpak sa kanya. Diba? O sabi ni Tekla, bubusina ka. Nasasagasaan ka sa mga sinasabi mo. Pasensya na, ganun talaga Ganyan ba naging jowa? Hindi, walang ganyan jowa. Yung jowa ko, pag sinabi kong, talagang, ganun yung jowa ko. Dati ko yun, nung ex ko. Biro lang. Tuloy na natin, mapunta na naman tayo sa jowa. Pero sabi ni Inday Sara, hindi raw niya maintindihan kung bakit tila nagsasampalan ang dalawang panig tungkol sa Duterte-Duterte tandem. Una raw sa lahat, sinabi na raw noon ng kanyang amang Pangulo na sa paniwala nito, hindi siya akmang maging Pangulo dahil isa siyang babae. Nang tanongin ng GMA News kung siya ba'y tatakbo sa pagkapangulo, ang sagot pa rin ng alkalde, no comment. Tinanong din tungkol sa posibleng pagtakbong bise ng Pangulo, ang dating running mate ni Duterte na si Congressman Alan Peter Cayetano. Sa kanya raw opinyon, sana raw wag na lang, baka rin daw maging ugat pa ng away o hindi pagkakaunawaan. Sabihin ko sa kanya, boss, isa ka sa naging pinakamagaling na presidente. Baka tamaan pa yung legacy mo at marami pang issues. Alam mo, kahit sinong susunod na presidente, kahit si Lenny, magtatanong sa'yo yan. So just be the elder statesman. At paano kung yung manalo, hindi yung in-endorse niyang presidente? Mag-aaway pa sila. This time around, 6 years. Wala siyang power. Diba, hinihintay lang niya. Kung may mangyari sa presidente, mapagbibintangan pa siya. I'm sure the President will listen to all these well-meaning remarks, particularly coming galing po kay dating Speaker Alan Peter Cayetano na naging running mate niya noong 2016. Wala pa naman pong desisyon kasi si Presidente Duterte. So lahat po ng gusto magmungkahi, magbigay ng suhestyon, welcome naman po sila dahil nasa proseso pa lang ng pagdedesisyon ang ating Presidente. Nauna nang sinabi ni Cayetano na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkandidato sa pagkapangulo. Ang partidong PDP laban ang umuutsok sa Pangulo na tumakbong bise sa isang pagtitipong binasbasan ng chairman nitong si Pangulong Duterte. Pero tinutulan ni Senador Manny Pacquiao ang presidente naman ng PDP laban. Hinihintay pa raw niya na makausap ang Pangulo matapos ang gusot. Ito yung Hoping na magkaroon ng meeting with the chairman of the party para pag-usapan yung partido namin. Para makapag-usap din kami at may mga suggestion at saka proposal din ako for the party to strengthening the party. Dati nang sinabi ni Pacquiao na pag-iisipan niya tumakbo sa pagkapangulo. Ito yung sa totoo lang medyo natatawa na ako kasi alam nyo, di ba, last week pa lang, hinihingi niya na makapag-meeting kay Pangulong Duterte. Parang ini-snub siya ni Pangulong Duterte kasi pagkatapos niyang banat-banatan yung mga kapartido niya sa kabila na sila Sekusi, which is, ang sinasabi naman nila Sekusi, tumakbo si Pangulong Duterteng Vice President. Diba? Dito, nakita mo na kaagad na iba yung... kasi sabi ko nga naman, ano bang problema kung itong mga iba sinusulong na maging Vice President si Pangulong Duterte? Ano bang problema nun? Ang tatakboy mo naman, presidente. Pwede nga Pacquiao Duterte ang lumabas di ba? Bakit siya tumututol doon? Di ba? Hindi ko maintindihan bakit niya tinututulan yung mga kaalyado niya na nagsasabing tumakbo si Pangulong Duterte Vice President. Tapos ngayon, hahabol-habol siya na kesyo gusto ng meeting kay Pangulong Duterte. Ang sagot...